Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back po dito sa AJ Commentaries. Tayo po magkwentuhan muli mga makabuluhang bagay, mga pangyayari, kaganapan sa politika at sa gobyerno ng Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, break po muna tayo doon sa politika. Pag-uusapan natin yung kaunting aspeto ng politika ng ating tatalakayin. Pero pagtuunan natin ng pansin yung ibang anggulo nito. Ano po ang aking tinutukoy mga kababayan? Ang gusto ko pong pag-usapan natin ay yung Republic Act number 9344 o ito yung Juvenile Justice and Welfare Act noong 2006 ano. Of course inamendahan na to pero pag-aralan lang natin mga kababayan kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas na ito at anong epekto nito dahil alam naman po natin may nangyaring na hindi maganda dyan sa Tacloban. Pero bago po yan mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Tulungan niyo po sana ako sa aking channel. Nagsimula pa ako nung last month at sana po tulungan niyo po ako para marami pong maabot natin ng mga pagpapaliwanag, pagbibigay natin ng komentaryo, opinion, hindi lamang po patungkol sa politika at gobyerno, ganoon na rin sa mga ibang parte ng mga aspeto ng mga batas na gusto nating inaaral natin mga kababayan. Gusto nating matutunan pa. Yan, samahan niyo po sana ako. Okay, so sana po natin gaya po nasabi natin, Republic Act 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act 2006. Ano po ba 'yon? Sa madaling sabi, ito po yung law governing our youth offenders. Ang youth offenders po, tawag po natin diyan na children in conflict with the law, CICL. So medyo maingat po ang mga termino na ginagamit natin dahil nga sa kanilang edad. Ang pinaka issue po kasi dito yung minimum age of criminal liability. Dito po kasi ang criminal age of liability ay 15 below. So bakit po natin pag-uusapan o bakit po yun ang gusto nating tumbukin ay yung criminal liability? Kasi po mga kababayan, meron nga pong hindi magandang nangyari doon sa Tacloban kung saan may dalawang estudyante, grade 9 and 10 po ata yun mga kababayan, 14 years old and 15. Naku, nung panahon na yun, hindi baril ang nasa isip namin. Pero ang mga kabataan ngayon, ang tindi. Ito pong dalawang kabataan ito, pumunta lang doon sa kanilang eskwelahan, doon sa Tacloban, at bigla na lang namaril. Ngayon, mga kababayan, lumabas pa yung usapan nila sa kanilang sa messenger ata yun o text messages nila kung saan talagang malinaw na pinaplano. So, ano po ang sinasabi ng batas tungkol dyan, mga kababayan? Kasi malinaw na may pagpaplano. So, ngayon po, alam din po natin at ito po ang tinutuligsan ng karamihan dahil po 15 below ang criminal liability. Ibig sabihin, 15 below ay walang criminal liability, exempted. Ang ibig sabihin po o hindi po pwedeng kasuhan ang mga naagawa ng mga krimen kapag ang edad mo ay 15 below. Exempted ka. Basahin po natin yung Article 6 ng section ng Republic Act 9344 mga kababayan. Malinaw po dito sinasabi, minimum age of criminal responsibility. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. So, ibig sabihin po mga kababayan, kung ikaw po ay nakagawa ng krimen at ang edad mo nakagawa po ng offense at ang edad mo ay 15 years old pababa, exempted ka sa criminal liability. Pero papasok po kayo sa tinatawag na intervention program ng gobyerno. Ito po yung sinasabi nilang Bahay Pag-asa. Pag-uusapan din po natin yan. Doon po kasi ang sinasabi, yung pagpasok po doon, ang sinasabi po doon, at least 1 year, hindi po at most Ang sinasabi po kasi ng iba, 1 year lang o absuelto ka na. Hindi po mga kababayan. Nagsasabi po doon, at least 1 year ka nandoon. Doon po didisiplinahin ka, hindi ka makakalabas, no? 1 year ka doon,
At least, ibig sabihin ng pinakamababang taon na i-google mo doon ay 1 taon. Pero wala pong maximum yon mga kababayan. Pwede po yung 1 year to 2 years, 1 year to lifetime. Wala pong maximum. So, ngayon, mga kababayan, kung 15 and under ka, yun po ang posible mong kahinatnan dahil hindi ka nga makasuhan eh. Pero yung 15 years old and above, yan po, may debate po dyan. Ano po, kasi po wala pa po atang linaw. Alam ko po wala pang jurisprudence ng Korte Suprema. Kailan yung 15 and above? Yan po ba ay 15 years old pagka-birthday mo ng alas 12? Tapos tumipas ang 1 segundo o 1 minuto, above 15 years old ka na ba? O 15 years and 1 day? O yung 15 years old na birthday mo ng buong araw na yon, absuelto ka pa ba? Yun po yung nagdedebatihan ngayon. Pero mga kababayan, kapag ikaw po ay 15 years old and above, pero ikaw po ay nasa, mas mababa pa sa 18 years old, mga kababayan, pwede ka pong mapanagot sa batas kung acted with discernment. Ano po yung ibig sabihin? Kapag ikaw ay mapatunayan na naiintindihan mo yung gagawin mo, yung ginawa mo, at maging ang consequences ay alam mo ano magiging kapalit o kaparusahan o ano pwedeng ang pananagutan ang pwede mong magawa o makamtan kapag ginawa mo yung pinaplano mo, yan, pwede kang makakasuhan ngayon kasi may discernment ka na eh. Pero sino po ang mag-decide? Sino mag-determine kung meron kang discernment? Ang DSWD po kapag nandyan na po pag nandyan na po sa piskalya yan. Ngayon, hindi po accepted sa appropriate criminal liability o legal proceedings. Kapag ikaw ay umakto with discernment, no, naiintindihan mo eh. Alam mo kababayan, no? Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung ginawa mo, alam mo yung epekto nun. At ikaw ay 15 years old and above, pero mas mababa ka sa 18 years old. Ang hindi makukulong, yung 15 below, yung 14, ano yun? Yun yung inaano ng iba na dapat ata ibaba na yung yung age ng criminal liability kasi nga naman obviously yung iba alam yung ginagawa katulad nito mga kababayan, may text messages eh, pinaplano nila, no, nag-usap sila at medyo matagal na nga atang pinaplano, talagang matindi at mayroon pa silang sinabi doon hindi makakasuhan dahil nga bata sila, no, nagre-research yung mga batang to. Antindi talaga. Alam niyo po yung pinapanood ko yung balita na nanlulumo rin ako eh. So ngayon, sino ang may pananagutan pa para doon sa 14 years old? O 15 years old below? Ang sinasabi po doon sa family law natin sa Article 218 and 219, mga kababayan, kapag katulad yan, halimbawa, sa school nangyari, ano? Yung school, ini-expect natin na may pananagutan dahil dapat nabantayan nila pati yung mga dinadala sa loob ng paaralan. At ganoon din yung parents. Paano, aalamin nila ngayon yung paano ba pinalaki yung bata. Ano, lumaki ba yan sa marahas na environment? Yan po yung inaalam nila dyan para mabigyan nila kung may liability ba yung mga magulang at yung eskwelahan. Ganito po mga kababayan, yan po yung pinag-uusapan ngayon at pinagdedebatihan. Kasi po, ang lumalabas, ito po opinion ko po, personal ko pong opinion. Gumawa ng krimen yung 2 bata. Ito po example lang, itong 2 bata kasi sila yung pinag-uusapan natin. Pero ang batas, para bang ang pinupuntirya at ang hinahanap yung problema doon sa nakapaligid sa kanila. Kasi ang batas parang sinasabi, kailangan i-rehabilitate mo yung bata. Kasi dapat yung kapaligiran niya, kumbaga kung may standard sila, dapat ganun. Ngayon, kung hindi ganun ang standard mo, posibleng may epekto yan sa bata. Kasi katulad nun, pati pala sa games, no? Dahil sa games, nakukuha yung idea. Kaya delikado yung mga games, mga magulang, bantayan ninyo mga anak ninyo. Yung mga mararahas, mga violenting mga laro. Mga kababayan? So, nagkakaroon ng imagination niya, mga yan. But anyways, ang inaano po natin ay
yung batas, kaya tayo medyo hindi komportable diyan. Kasi para bang imbes na kasi nga po ang batas na ito hindi po siya intended to be punitive. Dapat ito po ay corrective. Ano po ibig sabihin nun? Hindi siya ginawa o hindi siya talaga para mangparusa, kundi mangtama. Itatama, iwawasto yung bata. Yun ang purpose eh. Ang problema, yung ginawa niyang krimen, mga kababayan, hindi na makakabalik ng buhay yun. At alam natin na pinaplano ng bata paano gawin. Dahil nga may mga text messages eh, naiintindihan ng bata, kaso kung 14 years old, exempted. Yun naman sinasabi ng iba, dapat mga kababayan, ibaba yung numero ng age ng pwedeng kasuhan. At dapat din, ako rin, hindi rin ako pabor doon sa bakit mo idadamay yung kapaligiran. Alam niyo po, lahat tayo lumaki, I suppose, na lahat tayo lumaki na hindi naman perfect ang paligid natin. Pero hindi tayo umabot sa punto mag-isip ng ganong karahasan. I think talagang, decision yan ng tao kung gagawa ng mali o masama. Ewan ko po mga kababayan, ito po yung aking opinion tungkol dyan. Ngayon mga kababayan, kapag po ba 15 and below, katulad ng 14 years old, kung hindi siya kakasuhan, ano po mangyayari sa kanya? Ang mangyayari po dyan, siya of course, may government intervention program na tinatawag. Yun po yung katulad ng Bahay Pag-asa. Yan nga po yung doon ka ilalagay muna. At least 1 year. Hindi ka makakasuhan. Sabi nila, paano po ba pag 18 years old na? Pwede po bang kasuhan? Hindi po pwedeng buhayin yung kaso dahil nag-18 years old ka. Kung nagawa mo yung krimen ng 14 ka. Kaya nga po, maraming hindi sang-ayon sa batas na ito. Although sinasabi ni Senator Pangilinan dahil siya ang author ng batas na ito, hindi ibig sabihin na bata ka, hindi ka makakasuhan. Nandun na po tayo. Kasi nga po, pwede kang kasuhan kung mayroon kang discernment. Pero 15 above but below 18. Yung 14, absolute pa rin yun. Absolute exemption pa rin yun. Kung alam po natin yung revised penal code, yung exempting circumstances, talagang exempted siya dun sa pananagutan. Ang mga parusa kasi sa ganyan, pag ikaw ay minor de edad, 1 degree lower. Halimbawa, ang ginawa mong krimen pang reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakakulong o 20 to 40 years na pagkakakulong. Pababa ka ngayon sa reclusion temporal, mga kababayan. Mga kababayan, sorry po, mahaba na po pala tayo. Maganda yung pag-uusapan natin. Puputulin ko po bagya at ipopost ko po ito. Susundan ko na lang po na isa ko po video. Hanggang dito po muna. Maraming pong salamat mga kababayan. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. Salamat po sa inyo.